Tumingin ka sa langit at may nakita kang isang bagay na lumilipad ng sobrang bilis. Ano ang maiisip mo tungkol dito? Mga pagpipilian sa sagot: A. Ito ay meteor. B. Ito ay satellite. C. Ito ay unidentified flying object. Ang bidyong ito ay para sa lahat ng uri ng manonood dahil ipinapakita rito ang mga ebidensyang hindi mo kayang baliwalain. At para naman sa mga pumili ng ikatlong sagot, magkakaroon kayo ng pribilehiyong muling matuwa. Habol. Kumusta naman ang mga kwento tungkol sa mga rocket na multo na naitala sa kalangitan ng Scandinavia noong 1946 at talagang hindi tumutugma sa aktibidad ng mga meteor shower at ang pagmamasid ng mga hindi kilalang bagay ng tripulante ng flight 105 sa ibabaw ng karagatang Pasipiko noong 1947. Unang beses na nakuhaan ng video ang hindi maipaliwanag na artepakto na lumilipad sa lungsod ng Great Falls na naidokumento ng lokal na coach. Ang kasaysayan ng pagmamasid sa mga hindi kilalang pangyayari sa himpapawid o unidentified aerial phenomena o unidentified flying object ay umaabot ng libu-libong taon pa mula noong panahon ng sinaunang Ehipto at banal na Imperyong Romano. Pero noong ika-20 siglo, sa pag-usbong ng mga teknolohiyang kayang magtala ng mga anomalya, mas dumami ang mga naitalang kaso ng unidentified flying object. Gayunpaman, karamihan sa mga kaso ay naipapaliwanag bilang mga likas na penomenon, pagkakamali sa pagmamasid o mga gawain ng tao. Ngunit mayroong 10 insidente na hindi maipaliwanag kahit na sa pamamagitan ng masusing imbestigasyon. Sila ang ating pag-uusapan. Kaya ano nga ba ang itinatago ng Pentagon sa atin? At bakit sila? Kapansin-pansin na ang mga hindi maipaliwanag na kasong ito sa kakaibang pagkakataon ay kadalasang naitatala ng mga militar o sibilyan ng Estados Unidos. Kaya, ang lugar ng pangyayari ay sa paligid ng Bundok Rainier, estado ng Washington, panahon ay Hunyo 1947. Sino at ano ang nakita noon sa kalangitan ng Amerika? Ang pribadong piloto na si Kenneth Arnold, habang lumilipad malapit sa nabanggit na bundok, ay biglang nakakita ng 9 na diskong hugis na mga bagay na lumilipad sa hindi kapani-paniwalang bilis para sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, mga 1,000, 900 kilometro bawat oras. Noong panahong iyon, wala pang umiiral na sasakyang panghimpapawid na kayang lumipad ng ganoon kabilis. Tinawag ni Kenneth Arnold ang mga bagay na ito na parang mga platong tumatalbog sa ibabaw ng tubig at mula noon, naging karaniwang tawag na sa mga unidentified flying object ang lumilipad na platito sa pang-araw-araw na wika. Bilang isang masunuring mamamayan, ipinabatid ng piloto ang insidente sa United States Air Force. Ngunit hindi ito na ipaliwanag ng mga opisyal. Kaya isinama ang insidente sa Trojan Project Blue Book, ang Blue Book ng United States Air Force, kung saan sa 12,000 kaso 700 at isa ang hindi pa rin nabibigyan ng matinong paliwanag. Alam mo ba na sa kwentong ito, itinuturing na malaking minus na hindi kinuhanan ng piloto ng litrato ang mga bagay kahit na gumawa siya ng maraming eskis? Ano ang alam mo tungkol sa maalamat na insidente sa Roswell? Isa pa itong patunay ng pagkakatuklas ng mga hindi kilalang lumilipad na bagay. At ang pinakakilala at pinakakontrobersyal na insidente, isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ufology ay naganap noong 1947 malapit sa bayan ng Roswell sa estado ng New Mexico. Ang insidenteng ito ang nagbigay inspirasyon sa lipunan para sa pag-usbong ng teorya tungkol sa Zone 51, naging dahilan ng paglikha ng seryeng X-Files at maging ng pagtatayo ng International Unidentified Flying Object Museum sa Roswell. Ano ang nangyari noong araw ng tag-init? Natagpuan ni William Brazier, isang magsasaka, sa kanyang rancho ang mga metal na pirasong parang foil, ngunit hindi nababali o nasusunog. Nang ipaalam ng lalaki ito sa sheriff, sinabi ng sheriff sa mga sundalo sa malapit na base, at agad nilang kinuha ang mga piraso kinabukasan, parang nagmamadali. Ayon sa press release, sinabi ni Walter Haut ng base militar na nasamsam ng hukbong sandatahan ng Amerika ang lumilipad na disk. Makalipas ang ilang oras, pinabulaanan mismo ni General Roger Ramey ang pahayag. Pero di na mapipigilan ang daloy ng impormasyon sa komunikasyon ng putok. Batay sa opisyal na datos, ito ay mga bahagi ng sundang pang-eksperimento. Binanggit din ang mga teorya ng sabwatan
na sinasabing ang mga piraso ay mula sa high-altitude balloon na ginamit sa pagmamanman ng nuclear tests sa Union of Soviet Socialist Republics. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na naipapaliwanag ang sitwasyong ito. Pero iyan ay nakaraan na. At kumusta naman ang kalagayan ng pagtuklas ng unidentified flying object ngayon? Lalo na't mas mataas na ang kakayahan nating magtala ng mga insidente. Lalo pang pinapahanga ng ika-21 siglo ang mga mahilig sa ufology. At muli, sa ganitong konteksto, madalas na nababanggit ang mga piloto ng United States Air Force. Halimbawa, noong 2022, may napansin na isang hindi maipaliwanag na bagay sa mga kamera ng MQ, Hwasam drone na nagmumonitor ng isa sa mga pasilidad sa gitnang silangan. Kayo na ang humusga. Ano sa tingin ninyo ito? Nabigla ang drone operator kaya hindi niya nagawa ang tungkulin. Imbes na bantayan ang dapat bantayan, sinundan niya ang metal na bolang artepakto na mabilis lumilipad at minsan ay nawawala sa paningin dahil sa parallax. Nakunan ito 1 taon bago ang insidente sa kanlurang Estados Unidos. Paano mo yan, Carl? Anong magagawa mo? Sa panahon ng teknolohikal na pag-unlad, mahirap isantabi ang malinaw na katotohanan. Ibig bang sabihin nito ay may iba pa tayong kahati sa himpapawid ng mundo? Kung hindi pa rin kayo kumbinsido sa lahat ng nabanggit, panoorin ninyo ang mga kuha ng video na kinunan mula sa Amerikanong destroyer na si Russell. Sa palagay ninyo, ano kaya ang kakaibang nakakasilaw na tatsulok na ito? Ang mga siyentipikong may pag-aalinlangan matapos pag-aralan ang material ay nagpasya na ito ay resulta ng optical effect kahit na ayon sa ilang empleyado ng Pentagon, mas mukha itong isang metalikong dirihable. Gusto mo bang makita ang pinakamalinaw na litrato ng unidentified flying object na kailanman ay nakunan sa buong kasaysayan ng pagmamasid? Heto na iyon. Isang lumilipad na platito na nakunan sa estado ng New Jersey malapit sa lungsod ng Passaic, kuha ni George Stock noong ika-31 ng Hulyo, 1952. Binatikos ng mga nagdududa noon ang larawan at tinawag itong isang pambabaeng sombrero sa araw. Naalala mo ba ang mga sikat na video ng Pentagon na nabanggit namin sa isa sa mga naunang video? Ipakikita namin muli sa inyo ang mga iyon ngayon. At magtatanong din tayo kung bakit ang mga materyales na ginawa mula 2004 hanggang 2015 ay ngayon lang inilabas. Maaaring ito lang ang dulo ng malaking problema at ang mga naipong katotohanan ay tila wala ng saysay. Sa anumang kaso, panoorin ninyong mabuti ang mga video na ito na kinunan mula sa aircraft carrier na Theodore Roosevelt at gumawa kayo ng nararapat na konklusyon. Ang mga bagay mismo na nakikita ninyo ay tinawag na tic-tac dahil napakabilis nilang nagbabago ng direksyon at bilis. Pero gaano man karaming mga video at litrato ng mga insidente ang ating tingnan. Sa ngayon, nananatiling bukas ang tanong kung sino ang namamayani sa ating kalangitan. Kanino ang kapahamakan? Ang Minokli ay nakita ng isang grupo ng mga sibilyan at siyentipiko noong Mayo 1949 nang nagpasya lang silang mangisda. Ano ang ginagawa ng isang bagay na may diameter na 20 metro na nakabitin sa taas na 1.5 kilometro mula sa lupa? Sa lokasyong iyon. At kung lahat ng ito ay katang-isip lang at bunga ng malikot na imahinasyon, bakit nga ba? Noong Hulyo 26, 2023, nagdaos ng pagdinig ang Kongreso ng Estados Unidos tungkol sa mga unidentified flying object. Ibig sabihin, may mga bagay talaga silang tinalakay doon. Particular, bahagi ng event ay inilaan talaga sa mga ulat ng Pentagon na ang ilang video ay ipinakita namin sa inyo. Sa totoo lang, ito ang kauna-unahang opisyal na pagdinig sa Kongreso na nakatuon sa ganitong kontrobersyal na paksa at ito ay inorganisa ng mga kongresista na sina Nancy Mace at Tim Burchett. Sa tingin ko nangyari ito dahil sa pressure ng lipunan at sa pagtutol ng United States Air Force officials na manahimik sa mga nakita nila sa pagdinig. Dahil dito, si David Grush, empleyado ng pambansang ahensya ng Geospatial Intelligence at dating Air Force opisyal, ang naging sentral na personalidad sa mga pagdinig. Nagbigay din ng pahayag doon si David Fravor, retiradong admiral ng United States Navy, at si Ryan Greaves, isang military pilot. Lahat sila ay personal na nakasaksi ng mga tic-tac at iba pang insidente na naitala habang may mga pagsasanay. Halimbawa, iginiit ni Grush na sa mga lugar ng pagbagsak ng unidentified flying object ay madalas makahanap ng mga bioteknolohiya at iba pang bagay mula sa ibang galaksya. Hindi lang tungkol sa kagamitan ng dayuhan, pati na rin sa labi ng kanilang sasakyan.
At napakadetalyadong inilarawan ni Fravor ang insidente ng TikTok na naganap noong 2004. Ayon sa kanya, ito ay mga hugis itlog na bagay na mga 12 metro ang haba na walang nakikitang makina, ngunit nakakakilos ng may napakalakas na bilis na hindi kayang abutin ng makabagong teknolohiya. Naitala ito sa video. Ano ang mga naging konklusyon matapos ang malawak at makatuwirang talakayan sa Kongreso? Ipinahayag ni Tim Burchett, at sumang-ayon dito halos lahat ng nagsalita, na tinatago ng Pentagon ang mga datos tungkol sa unidentified flying object mula pa noong 1947 at pinapakain ang publiko ng mga kwentong madaling tanggapin. Sa totoo lang, pati ang mga ilaw sa labok na kinunan ng litrato ng isang freshman mula sa Texas Technological Institute noong tag-init ng 1951 at ang mga larawan ng unidentified flying object sa McMinnville, estado ng Oregon. At mga bagay na kahawig ng mga tao na may jetpack lumilipad sa hindi kapanipaniwalang taas na hindi naaabot kahit ng mga drone. Lahat ng ito ay hindi panlilinlang at hindi rin peke. Ganoon din sa nakita ng 10,000 na manonood sa isang football stadium sa Florence noong 1954 at nasaksihan nila ang isang buong flotilya ng mga unidentified flying object na biglang huminto sa ibabaw ng football field. Hindi rin mukhang peke ang insidente ng pagsalakay sa Washington na naganap mula Hulyo 12 hanggang 29, 1952 sa pambansang paliparan ng Washington. Heto ang isa sa mga archival na larawan ng unidentified flying object mula sa panahong iyon. Hindi pa kasama rito ang buong mundo na nakakaalam sa labanan sa Los Angeles, na halos kasabay ng traidor na pag-atake ng imperial na hukbong dagat ng Hapon sa Pearl Harbor. Noong gabi ng Pebrero 25, 1942 oras na walang tigil na nagpaputok ng anti-aircraft artillery ang baybaying artilleriya ng Los Angeles County sa Himpapawid. Sa mga target na kalaunan ay nawala o ayon sa ilang mga saksi noong panahong iyon daw ay maling alarma na dulot ng matinding histerya ng digmaan. Nagkakaroon ng impresyon na may isang bagay na kumikilos ngayon na may mga layuning hindi natin maintindihan. Maaaring ito ay mga tao mula sa hinaharap na nagmamasid sa kanilang mga ninunong hindi pa mulat. Hindi ba ito nagpapaalala sa inyo ng isang simulasyon o isang multi-componenteng computer game na pang-universo ang saklaw? Kaugnay nito, may tanong ako sa mga gamer. Ano ang 3 pinakamahusay na laro sa buong buhay ninyo? Maaari ba nating ihambing ang mga yon sa mga kasalukuyang nangyayaring pag-unlad sa ating himpapawid? Inaabangan namin ang sagot nyo sa komento. Pansin Interactive ito. Isulat sa mga komento ang unang bahagi ng iyong apelyido at hayaang ipagpatuloy ito ng mga hindi mo kakilala. Magkikita tayo ulit, mga mahal ko.